Manalangin kayo sa tuwi-tuwi na at magpanalangin din kayo sa bawat isa. Ano man ang nagaganap sa inyo, masama man o mabuti, lagi kayo magpapasalamat. Sa oras ng inyong kagipitan, lagi niyo akong kasama. Hindi ko kayo pababayaan, lalong hindi ko kayo iiwan. Ang pag-ibig ko ay nasa inyo. Gamitin ninyo ito sa inyong pamumuhay. Pinamumuhian ko ang paglakad sa laman. Huwag ninyo itong gagawin. Amen. Good morning mga kapatid. Nasa huling araw tayo. Ngayon, ang huling araw na ito, dadaan ang iglesia sa pagsubok. At matinding pagsubok. Hindi basta pagsubok. Bautismo sa apoy. At marirealize natin kung gaano talaga tayo katapat sa Diyos. Ito yung paraan ng Diyos para malaman kung sino talaga matapat. Ikaw ngayon na dumadaan sa bautismo sa apoy, sisiguraduhin mo sa sarili mo matapat ka. Kasi yung matapat lang ang ginuguwardyahan ng Diyos at yung tunay na Kristiyano lang ang maliligtas. So nasa iyo yan Ikaw ang magsisigurado sa sarili mo na totoo ka, matapat ka, na anak ka talaga ng Diyos. You will prove unto yourself, sabi, that you are worthy of His calling. Ipoprove mo sa sarili mo na karapat-dapat ka sa pagkatawag na itinawag sa iyo. God always protect the ways of His faithful ones. Laging pinoproteksyonan ng Diyos ang lahat ng mga anak niyang tapat. Kaya kung ikaw tapat, nakakasigurado ka, the eyes of God is always on you. Sangkaterbang ministering angels na nakagwardya sa iyo. Kaya hindi mo mapapansin, minsan parang na-aksidente ka pero hindi ka na-aksidente. Nandun yung yung protection ng Diyos sa mga ministering angels. The wisdom of God is Jesus Christ, which is our shield in our life. Ang Panginoong Jesus, ang karunungan ng Diyos na siyang nagsisild sa ating buhay. Binigyan niya tayo ng pangunawa. Binigyan niya tayo ng karunungan makaintindi. Nung araw ba, ganito tayo? Hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Sino nakakaalam ng kalooban ng Diyos nung araw? Ako hindi ko alam. Ngayon na lang natin nalalaman na ang kalooban pala ng Diyos, nilikha tayo para maging katulad ng Panginoong Hesus, ready for the good works. At gusto niya makasama tayo forever and ever. We are created, intended by God to be with Him forever and ever. Ito ang plano ng Diyos. Kaya kung ang plano ng Diyos ganito, naiintindihan natin, so gagawin natin na maging matapat, maging matatag sa pananampalataya. Sapagat ipipreserba niya, sabi sa Psalm 31, o ibigin ninyo ang Panginoon yung lahat ng mga banal niya. So yung mga banal ng Diyos lang ang makakaibig sa Diyos. Yung hindi pa banal, hindi makakaibig sa Diyos. Paano mo maiibig ang Diyos? Hindi ka pa naiibig ng Diyos. Kaya tayo mga binanal, ang pwede lang umibig sa Diyos o makakasunod sa kalooban ng Diyos. Kasi ang pag-ibig sa Diyos, pagsunod sa utos. So hindi makakasunod sa utos ang mga anak ng Diablo. Kalaban yun So, yung mga anak ng Diyos lang ang makakasunod sa utos. Pinapalagi ng Panginoon ang mga tapat. So, ikaw na tinawag, binanal ka, ginagawa ka ng Diyos na tapat. Ikaw ang magdidesisyon nun. Magiging matapat ka at pangangalagaan ka. You shall be preserved. Hindi tayo mamamatay. Take note, matinding faith yan. Hindi tayo mamamatay. Lagi mong sasabihin sa sarili mo at pag-pray mo, ang buong iglesia, hindi tayo mamamatay. Walang mamamatay sa atin. Buhay tayong kukunin. Sabi niya marami ang nakatayo sa ibabaw ng batong iyon na hindi makakaranas ng kamatayan pagbaba ng Panginoong Hesus. So nakatayo ba tayo sa ibabaw ng bato? Ang bato si Kristo, salita ng Diyos. Yun ba ang batayan ng buhay mo? Sa bawat sandali ng buhay ba ang iyong katwiran, Word of God? Pag may nagaganap sa buhay mo, ang katwiran mo, Word of God. So, laging tama. Kasi kapag ito katwiran mo, laging tama desisyon mo. Laging tama ang ginagawa mo. So, dito tayo ginagawa ng Diyos na mabuhay sa kabanalan. Kayo'y magpakalakas at magdalang tapang ang inyong puso.
Kayong lahat na nagsisiasa sa Panginoon. So ito ang hinihingi ng Diyos sa akin, magpatatag. Magpakatatag tayo, magpakatapang na mainam. Kasi ang si Satanas, like a roaring lion niya, naghahanap ng sisilain niya. Ang ginagawa ng Diyos sa atin, sinusubukan tayo, maraming problema, maraming alalahanin, maraming sakit. Talagang pinadadaan tayo ng Diyos dyan. Nagmamalasakit naman siya. Ilalagak mo lang sa Kanya ang lahat ng kabalisahan. At ikaw ay maging alert sa demonyo. Sabi sa 1 Peter. Peter 5:7-9. Inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. So, konting problema lang ang ibigay mo sa Diyos, ipinagmamalasakit ka. Siya ang bahala. Siya ang makikipaglaban ng ating gera. He will fight our battle. Sabi niya, I will fight your battle. Be still and see the salvation of the Lord. Titignan lang natin ang salvation of the Lord. Siya ang kakampi natin. Siya ang lalaban sa kalaban. Ang kalaban, nagpupumilit ibaksak ang faith mo. Aalisan ka ng pag-asa, aalisan ka ng katapangan, ng katatagan. Ikaw ang makikipaglaban. You will fight a good fight of faith. Hindi. Magiging matatag ako, malakas ako, matapang ako. Hindi mo ko kaya, Satanas. Ang Diyos ko'y malakas kaysa sa iyo. Lalabanan siya. Hindi pwedeng hindi ka lalaban. Kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng leyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Yung mawawala ng katatagan, yung manghihina ang loob, yung manlulupaypay, yung bibigay, yun ang hinahanap ni Satan. Kakainin niya ng buo yun. Ngayon, ikaw naman, makikipaglaban, fight a good fight of faith. Gamitin mo yung sword of the Spirit, yung word of God. Labanan mo siya ng pakikipagdigmaang mabuti. Na siya'y labanan ninyong matatag ang inyong pananampalataya. So, ang faith mo ngayon, nasa word of God. Kapag pinaniwalaan mo yung word of God, effective ka agad yun. Hindi, mas malakas ang nasa akin kaysa yung Satanas. So, tinawag ako ng Diyos, binigyan ako ng kapangyarihan. Wala kang kapangyarihan sa akin. Ganun ang pakikipaglaban. Sasabihin mo. Kasi if you say it, that is the truth, it will materialize. By your words, you are condemned. By your words, you are justified. Pag sinasabi mo ang word of God, talo si Satanas. Kasi Diyos yun eh. Sinasabi mo ang salita ng Diyos, Diyos yung salita ng Diyos, malalabanan ba niya yun? Pag pinaniniwala ang word of God, talo na kagad siya. Siya inyong labanang matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong kapatid na nangasa buong sanlibutan. So dumadaan ang iglesia sa masyadong hirap. Bautismo ng apoy. Kasi kailangan dumaan, malapit na rapture eh. Inihahanda tayo, magtataka ka, nililinis ang iglesia. Inaalis yung dapat alisin. Yung hindi karapat dapat, inaalis ng Diyos. Ang pinananatili niya, yung mga tunay lang, yung tinatawag na mga victorious. Yung makapangyarihang mga Kristiyano. Sabi ng 1 John 5:4. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumaig sa sanlibutan sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. So kung ikaw ay na-born again na, ibinigay sa iyo Holy Spirit, nasa iyo si Kristo, sumasampalataya ka, nadaig mo na sa sanlibutan. Ano yung nasa sanlibutan? Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Hindi naman nanalo at pwede mong tanggihan yan. Pwede mong labanan. May bunga ka sa ikababanal. Basta gawin mo lang. You will act by faith. Sabi ng Romans 8:35. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian ba? Ang kahapisan ba? Ang pag-uusig ba? Ang kagutuman ba? Kahubaran ba? O panganib? O taba? Meron ba kapag-ihiwalay pa ba sa atin sa pag-ibig? Wala na. Kaya nga dumadaan tayo sa suffering. Ang dami na natin dinaan ng hirap para masanay. Kasi pag nasanay ka, wala na makapag-ihiwalay sa'yo. Yung simpleng problema, sisiw na sa'yo.
Pinadadaan tayo sa matitinding problema, mga pag-uusig, para sisiw na. Para pag dumating yung mabibigat na problema, sanay ka na, sisiw na. Kumbaga sa laban na yan, dami mong beklat. Puro tama ka ng kalaban. Makikita na nakipaglaban ka mabuti na hindi ka mapapatay, beklat lang. Magagalaw ni Satanas ang sakong natin, pero dudurugin natin ang ulo niya. Wala siyang magagawa sa atin. We are victorious. Kailangan lang maniwala kang victorious ka. Victorious ka. Tinignan ko nga ang pangalan ko sa Lauro, ang pangalan, Lawrence Lark. Ano pala yun? Victory pala, meaning yung cross, suffering. Yung umali, welcome. I welcome suffering with victory. Tapos Uma is a God named Om. Alam niyo sa Hindu, pag sila nagmamatter ng Om, that is God, the name of God nila, Om. Kaya umali, Ali is God, the name Om. Sabi ko, talaga ang mga pangalan, may meaning talaga pag ni-research mo. Kikita mo kapag may nangyari sa isang bagay, sinasabi ng Panginoon, you will be called Sarah, not Sarai. You are dating Thomas, may pinapalitan niya si Paul. Sabi niya, from now on, your name is not Saul, you shall be named called Paul. So, ibig sabihin, yung mga name natin, meron talagang significance eh. Makikita mo na pati pangalan mo, kung-confirm sa pagkatao mo, sa buhay mo. Kasi, kailangan matagpuan mo kung sino ka eh. Malaman mo, ano ba talaga gusto mo sa buhay. Pag natagpuan mo na yun ang tinatawag na success in life. Natagpuan mo yung hinahanap mo at ang hinahanap natin ay ang Diyos. At nakilala natin na tayo pala'y sa Diyos. Nalaman ko na ako pala'y pastor. Di sa guni-guni, wala sa guni-guni ko ito eh. Ni pinilano, wala eh. Wala sa kategori ko mukhang pastor eh. Ang gusto ko, pinuno ng sindikato ng mga bank robbers. Gusto ko, pinuno ng sindikato na kukuha ko na napakaraming babae, aanakan ko ng lahat. Yun ang plano ko sa buhay eh. Nakita ng Diyos, wala na to, gagawin ito. Harangin na yan. Kailangan gamitin yan. Si Pablo rin, di ba inuusig niya mga Kristiyano? Nakita ng Diyos, matindi ito, talagang uusigin na to. Harangin na yan. Nagpakita na ang Panginoon sa kanya. Na born again ako. Nung maborn ako rin ako, na-realize ko, yung pala yung buhay, ang sarap pala ng born again. Pupunta ka sa langit, makakasama mo Diyos forever and ever. So, yun lang ang gusto ko. Kasi bata pa ako, naranasan ko maraming pera, bisyo, lahat. Naranasan, fulfilled life ang pagiging unbeliever ko eh. Bata pa ako, naging masama ako talaga. Na-experience ko lahat. Ngayon tinawag na ako ng Diyos, yung nalalabing buhay ko, sisiguraduhin ko naman nasa kabanalan ako. Gagawin ko lahat ng kalooban ng Diyos, makapasok lang ako sa langit. Sabi ng Philippians 4:7. Philippians 3:8 pala, hindi 7. Oo nga, at ang lahat ng mga bagay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Naalang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Ginawa ko yan. Kasi nagkaroon ako ng plano nun, pagpapayaman. Sabi ko, paano ba pagpapayaman? Huli ka naman sa bank robbery. Nakapasok ako ng assessor. Pinag-aralan ko sindikato. 2 months pa lang, nakita ko kung paano sistema. Di, nakatirada ka agad. Sabi ko, ito na. Ito na yung talagang mina itong lugar na to eh. Magagawa ko na yung plano ko, magpapayaman ako. Hinarang na naman ako ng Diyos. Hinirang akong pastor. Papasok na ako doon. Pero, nung ma-realize ko, baliwala nga lahat ng pera talaga. Pipiliin ko na siya. Ay ko, medyo meron na akong dumadating na konting tithes noon. Pinag-aralan ko, ay ko, makakabuhay na to sa pamilya ko. By faith. Mananampalataya ako. Sige Lord, sa iyo na ako. Ibibigay ko, buhay ko sa iyo, pamilya ko, anak ko, lahat-lahat ng kinabukasan sa kamay mo. Up to this present, hindi kami pinabayaan for 30 years. Reclusion perpetua. 40 years ba ang reclusion o 30 years? Hindi kami pinabayaan ng Diyos. So, maraming kumontra sa akin dyan. Marami talaga nagsabi, bakit ka magre-resign? Pwede ka naman nagtatrabaho, hindi naman nila alam. Ay ko, hindi kaya na konsyensya ko. Tinawag ako ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Sabi ko, hindi ko ba pwedeng pagtiwalaan yung Diyos na gumawa ng langit at lupa?
Hindi ba niya kayang ibigay sa akin ng pagkain lang? Eh siya nga gumawa ng langit at lupa. Napakaliit ba ng faith ko? Hindi. Nung ma-stroke ako, mga kapatid, ang mahal ng iniinom kong gamot. Nagsimula sa 1,000, 800, 600, 500. Naudyukan ako ng Diyos, dumating yung time na umasa na lang ako sa Kanya. Eh, biruin mo, depende ka sa gamot, hindi sa Kanya. Nagdesisyon ako, Lord, mananampalataya ako sa'yo. Hindi ako iinom ng gamot, ikaw bahala. Up to this present period, buhay pa ako. So, ibig sabihin, pag matatag ang pananampalataya mo, gagawa ang Diyos. Tagumpay ang pananampalataya. Eh, mabigat ang pananampalataya. Paniniwalaan mo, hindi mo nakikita. Paniniwalaan mo na hindi tatalab sa iyo yung mga ganyan. Yung paglakad, 4 months akong bedridden talaga nun. Sabi ko, B, ipamigay mo na yung wheelchair. Ipamigay mo na yan. Hindi na natin kailangan ibenta. Ipamigay mo. Para nakagawa pa tayo ng mabuti. Hindi ko kailangan yan. Lalakad ako. Nakalakad ako. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung pananampalataya gumagawa kung sasampalataya ka. Nalulugod ang Diyos sa sumasampalataya. Sabi ng Romans 6:22, dadapwat ngayon mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal. At ang wakas na ito'y buhay na walang hanggan. Mayroong bunga sa ikababanal. So ang ikababanal, masusunod mo yung Word of God. May bunga ka na para gawin yun. Kaya mo nang gawin. Wala ka na sa ilalim ng sumpa. Wala ka sa kapangyarihan ni Satanas ng kasalanan. So meron na tayong bagong pagkatao. Resurrected life. Yung luma, patay na yun, nakapako na sa krus. Pero paniniwalaan mo yun. Pag pinaniwalaan mo, patay na yung luma, masusunod mo ang Word of God. Mababanal ka, magiging matapat ka. At ang gusto mo lang, sundin ng Diyos. Tinatanggap mo pa nga lahat eh. Ako nga, alam nyo, sabi ko, Panginoon, sanay naman ako sa hirap. Bigyan mo lang ng kaluwalhatian ang kaginawahan ng mga anak ko, ang asawa ko at ang iglesia. Sige, kahit yung mga hirap na dadali nila, bubuhatin ko na. Sige, okay sa akin, basta kakayanin ko, ha? Sige, okay sa akin, Panginoon. Maipakita ko lang sa iyo, Panginoon, na talagang gusto ko talagang maligtas. Magsasakripisyo talaga ako. Para sa iglesia, para sa pamilya. Hindi ako mabubuhay sa sarili ko. Wala namang kakwenta-kwenta'y buhay ko. Wala, pag isinulat mo buhay ko, ang pangit ng bibliography. Elementary pa lang, magnanakaw na, hold up na. Pero elementary pa lang, nang hold up na. Tapos, pagdating ng 13 years old, sugapa na sa marijuana. Up to 28 years old, addict yun, araw-araw yun, walang tigil yun, ha? Downers, uppers, alak, marijuana, lahat. Walang tigil yun. Nung tinawag ako ng Diyos, eto na yung panahon naman, iuukol ko naman ang buhay ko sa Diyos. Panahon naman para sa Diyos na. Ganon din kayo. Nagawa nyo rin ang gusto nyo nung araw, di ba? Ito na yung panahon, itodo mo na. Kasi wala nang nalalabi panahon eh. Luke 1:74-75. Na ipagkaloob sa atin na yamang naligtas tayo sa kamay ng ating kaaway, ay paglingkuran natin siya ng walang takot sa kabanalan, sa katuwiran, sa harapan niya, lahat ng ating mga araw. So ito, Word of God yan. Ito ba magagawa mo? Ginagawa na nga natin eh. Nakikita ko, ginagawa nyo, tapat kayo sa lahat ng dekreto ng apostol. Nagsusumikap kayo sa kabanalan. Sumasamba kayo every Sunday. Nagpapakabanal kayo. Lahat ng sitwasyon, Word of God din na-apply natin. Yun ang kabanalan. Yun ang perfection. Rapture tayo, mga kapatid. Kukunin tayo ng Diyos. Pero walang maghihirap sa atin, tandaan nyo. Nasa Revelation 3:10 yan eh. Kasi maghihirapan sa libutan. Bago tayo kunin ng Diyos, walang maghihirap sa atin. Sagana lahat ang buhay natin. Sabi sa Revelation 3:10, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. Nasa atin ang aral ng Panginoong Hesus. Ang lahat ng dekreto ng apostol binigay sa atin. Panghawakan nating matibay yun. Yun ang kabanalan. Gagawin natin lahat ng utos ni Kristo. Yun ang kabanalan. At kapag nagagawa mo yan, ligtas ka. Nasa kamay ka ng Diyos eh. We are victorious. At ang mga victorious, may plano Diyos dyan eh.
Sabi ng Revelation 2:7. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. So kakain tayo ng bunga ng puno ng buhay. Wala pang nakakakain nun, ha? Yun nga yung itinabi ng Diyos, eh. Kasi baka kainin ni Eva at ni Adan, eh, hindi na sila mamamatay. Kasi yun yung pagkain na yun, eh. Si Kristo yun, eh. Ang puno ng buhay ay si Kristo. Pero literal na may puno din talaga ng buhay sa paraiso ng Diyos. At ang paraiso ng Diyos nasa third heaven. So pag nagtagumpay tayo at nanatili tayo sa pananampalataya, hindi tayo bibigay, magpapatuloy tayo magtiis, kakain tayo doon. Wala akong gagawin doon kundi kainin yung bunga ng buhay na yun. Ang sarap siguro nun. Kasi literal yun, bunga ng buhay. Literal yun. Mahilig ako sa prutas, eh. Pagkakainin ko ng pagkakainin. At every month, nagbabago ng bunga, birtuin mo. Every month, bago bunga, mangga. Tapos, ewan natin kung ano, basta nagbabago, eh. Kakain tayo doon. Wala tayong gagawin doon, kundi magkwentuhan, sumamba, kumain ng puno ng buhay, chika-chika. Puro sarap doon, walang hirap. Dito, puro hirap. Kung payag kang puro hirap muna, okay yun, eh. Payagan mong puro suffering. Kasi pag puro suffering, kasama kang luluwalhatiin. Pero pag ayaw mo na, kasi ang suffering, yun yung pag-uusig ni Satanas. Marami, sakit, galit ng mga tao, paglapastangan, paggawa sa atin ng kasamahan, pag-uusig ni Satanas yan. Nagagamit ni Satanas ang sanlibutan laban sa atin. Kahit magulang mo, kapatid mo, usig ka, pwedeng gamitin ni Satanas, eh. Pero kung payag ka, ina-accept mo yun, nagsasuffer ka, yun ang kailangan mangyari. Kasama ka ni Kristo, luluwalhatiin. Romans 8:17. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya, upang tayo na may lumuwalhati namang kasama niya. Ito, revelation to ni Pablo, yung 18. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin. Ba't ko sinabi ito? Natatandaan nyo nung umakyat si Pablo doon sa third heaven? Nakarinig siya ng salita na hindi dapat sabihin? Ito, pananaw ko lang to, ha? Ito'y idea ko. Kasi sinabi niya, napatutunayan ko. Ibig sabihin, may narinig siya, napatutunayan niya, eh. Kaya lang, hindi niya pwedeng sabihin, eh. Hindi pumasok sa puso at sa tenga o narinig ang inihanda ng Diyos sa atin sa langit. Pero si Pablo, kaya nagkaroon ng thorn of the flesh, eh. Pero mo, ipahayag ng Diyos sa iyo revelation sa langit, pero huwag mo sasabihin. Parang yung sinabi ng 7 kulog, huwag mo sasabihin. Si Pablo nakaalam na, pero sabi ng Diyos, hindi pwede sabihin sa tao. Kaya sabi niya, napatutunayan ko, eh. Kung tayo magtitiis ng todo, yung sinabi kay Pablo ng Diyos at yung plano ng Diyos, mangyayari sa langit yun. Biruin nyo yun, isipin nyo na lang yun, imagine nyo. Yung nga makakita ka lang ng iba-ibang kulay sa langit kapag yung bagong taon, ang sarap na ng feeling, eh. Yung nagsasabugan ng buong, wala kang makikita ng dilim, puro liwanag, iba-iba, ang ganda-ganda tignan, eh. Yung panggagawin ng Diyos na nakaprepara sa atin, di natin alam. Ano yun? Napakatindi ng mga preparasyon ng Diyos dyan. Merong gagawin ng Diyos sa atin na matitinding bagay na hindi pumasok sa puso at sa isip natin. Sabi sa 1 Corinthians 2:9. Dapat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tenga ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. O tanong, iniibig mo ba ang Diyos? Sabi mo, oo. O sinusunod mo ba lahat ng utos? Oo. Ay di ibibigay ng Diyos sa iyo yung hindi narinig ng tenga, yung hindi nakita ng mata. Ipag-ibibigay ng Diyos yun sa mga nagsisiibig sa Kanya. Napakatindi ng ng Diyos, excitement. Sa Deuteronomy 29:29. Ang
Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon natin Diyos. Tingnan nyo ito ha. Ang Ama, naglihim eh. Pinaglihiman si Jesus Christ. Hindi alam ng Panginoong Hesus kung kailan siya bababa eh. Kung kailan ng rapture. Kasi kaligayahan ng Diyos na maglihim. At inililihim niya yung preparasyon gagawin sa atin. Inilihim sa Panginoong Hesus. Panginoong Hesus na yun, pinaglihiman pa. Kaluwalhatian niya yun eh. Sabi sa Psalm 25 eh. Ang bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng salita ng kautosang ito. So, naibigay na sa Biblia ang lahat ng paraan ng kaligtasan. So, naisulat na lahat. Yung mga bagay na nakahanda naman sa atin, nakaprepara, hindi pa yun, wala pa, hindi sinabi. Inilihim ng Ama. Napakatinding paglilihim. Proverbs 25:2. Kaluwalhatian nga ng Diyos na maglihim ng isang bagay. So, naliligayahan siya doon. Kaluwalhatian yung glory of God na maglihim ng isang bagay. Pero pag nasa langit na, hindi na maglilihim, ibubunyag na yung lihim niya sa atin. Pero sa ngayon, may isang lihim ang Ama na itinalaga niya ang takdang katalagahan sa anak. Hindi alam ng Panginoong Hesus. Kaya ang ginagawa ng Panginoong Hesus ngayon, nagpe-pray. Pinagpe-pray niya tayong lahat. Na dumating yung araw na yon, pag sinabi ng Ama, o bumaba ka na, handa na tayo, sabi niya, pagbaba ko kaya may dadadan akong sumasampalataya. Pag nasanay kang sumampalataya, dadating si Kristo, sumasampalataya. Ano yung nasanay sumampalataya? Lagi mo sinusunod ang utos. Every word of God, tapat ka, napakatapat mo. Mananagana sa pagpapala. Proverbs 28:20. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Pag sinabing pagpapala, spiritual, physical, material. Ang tanong doon, tapat ka na ba? Kasi ikaw ang makakasagot sa sarili mo, tapat ka na ba? Ako nga, sabi ko sa inyo, pag naglalaro lang ako ng solitaryo, yung may nakita lang akong halimbawa, yung dos na itim, nilagyan ko ng dos na, tres na itim, nilagyan ko ng dos na itim din, mali na. Babaguhin ko na yun, hindi ko pwedeng lokohin ang sarili ko. Magsusulitaryo na naman ako. Kasi kahit sa maliit na bagay, huwag mong lokohin sarili mo. Ito pa, napakatindi, buhay na walang hanggan. Kaya nga, tiyakin mo sa sarili mo na talaga ba totoo kang Kristiyano? Kasi kung totoo kang Kristiyano, susundin mo lahat ng kautosan ni Kristo. At para masunod ang utos, sinimplify. Kasi ang daming utos eh. Naglagay ng apostol. Yung apostol, kinausap, binigyan ng revelation. O ito, dekreto ko, ipatutupod mo yan sa magiging alagad ko. Lahat ng sasabihin ko sa ipatutupad mo, di ba simplified? Sinong iglesia sa Pilipinas ang merong gano'n? Precepts of the Apostle. Sinong iglesia sa buong mundo? Buong mundo na, ang merong precepts na ibinigay sa apostol. Wala pa ako nalalaman. Nag-search nga ako sa internet, wala eh. Bukod tangin tayo dito sa Pilipinas, kakita mo, dinudurog ng demonyo LCD. Pero nadurog ba niya? Hindi niya madudurog. Matagal na ako nadurog. From 13 years old to 28 years old, puro durog ako. Pag tinatanong ako ng barkada ko, pare, ano ba talaga trip mo? Ano ba gusto mong tama? Sabi ko, alam mo, ang gusto kong tama, normal. Namimiss ko yung pagka-normal ko. Araw-araw, basag ako. Araw-araw, durog ako. Araw-araw, lumilipad ako. Durog ako araw-araw. Gusto ko naman matutunan yung pagiging normal. Antindi. Alam niyo mga kapatid, talagang mahal ako ng Diyos eh. Alam niyo ba, nag-exam ako ng integral calculus, sabog ako, nakainom pa ako. Alam mo ba, ako pa yung nag-top? Sabi ko, ibang klase talaga. Oh. Tapos, ginawa ko, yung pisa ko, ka-eskwela ko, ginawa ko rin na exam. Ginawa ko ng exam, siya yung number 2. Ako yung number 1, siya yung number 2. Tapos, pinaiwan kami nung teacher namin. Umali, Twigo, remain. Sabi sa akin, ano tong Twigo? Ano tong you? Sa middle name mo. Umali. Uy, magpinsan kayo, opo. Sumulat ka dito, umali. Sumulat ako. Ikaw pala gumawa, ha? Ba't mo siya ginawa? Ay ko, tinulungan ko lang naman, hindi niya alam. Hindi ko naisip yung penmanship, eh.
Sabog kami pareho eh. Eh kung hindi siya makagawa, di ako gumawa ng exam, naku, sabi sa akin, drop ka na. Naku, nagpaiwan ako. Ay, ma'am, remain. Sabi mo, pwede ba ako makiusap, ma'am? Sabi ko, pasensya na kayo kasi talagang gusto ko lang tulungan pinsan ko. Magkaroon tayo ng treaty. Sabi ko, sige, ano gusto nyong ang paraan para makapasa ako dito? Sabi niya, sige, pag ipinasa mo lahat ng quiz ko, pasado ka. Pag may ibinasa ka isa, baksa ko, it's a deal. Sige ha, sabi, attend ka. Kasi hindi ako ma-attend. Nagre-review lang ako ng e-exam, hindi ako ma-attend eh. Ako yung kung tawagin ko sarili ko, skipper eh. Ang hilig ko mag-i-skip. Nung pala, ang skipper pala, captain of the ship, pinuno ng iglesia. Doon ako skipper. Sabi ko, kaya pala ako skipper, the captain of the ship. Wala akong katiyaga-tiyaga. Ang ko si Jan, bibigyan ng reward dyan kasi salutatory yan. Eh, ang dami nagsasalita sa stage. Sabi ko, i-skip tayo. Yung pintuan, ako unang lalabas. Lalayas tayo dito, tayo makikinig yan. Kakain na lang tayo doon sa fast food. Ayoko talaga, kapag walang kakwenta-kwenta, ayoko makinig. Isa lang ang nakahuli sa akin, ang Panginoon lang. Gustong-gusto kong makinig ng Word of God. Tapos alam niyo ba na binasa ko ng binasa sa Bible, hindi pa ako born na gano'n, wala ako talaga maintindihan. Tapos, nung maging Kristiyano ko, talagang basa ako ng basa ng Bible. Kaya lang, hindi ko makabisado number eh. Hindi katulad ni Soriano, talagang kinabisado niya, siya naman na nagsabi. Hindi na siya nag-aaral ng high school. Kinabisado niya Bible para pag nakikipagtalo siya, hindi mananalo kalaban niya. Ang motive niya yung pakikipagtalo eh. Tayo hindi eh. Kaya natin hinahalongkat ang Biblia para malaman natin kung ano gagawin. Eh buti na lang may Holy Spirit na ituturo kung ano gagawin. Buti na lang may apostol na sabi ng Panginoong Yesus kung ano yung susundin natin. So alam na natin ang susundin eh. Dire-diretso tayo sa langit eh. Walang malabo eh. Di ba sabi ng Panginoong Yesus yun? Darating araw, magsasalita ako, hindi na parabola. Hindi na yung madaling haga. Diretso na. Madali niyong intindihin. Ito na yun. Ito na yung time na yun. Itinuturo ng Diyos sa atin na lagi lang tayo magpakatatag, manampalataya, kasi minsan lang ang buhay. Hindi na ito uulitin. Tsaka napakasarap naman, di ba, kahit mahirap. Ewan ko sa inyo, ha? Ako kahit nahihirapan. Kaya nga, pag nakakakita ako ng galing umiyak sa TV, sabi ko kay baby, ano mo ito? Ang gagaling umiyak nito mga artista. Samantalang ako, hirap na hirap ako sa buhay ko. Gusto ko umiyak, hindi ako umiiyak. Nananaig sa akin yung rejoice. Ang nananaig sa akin, rejoice eh. Hindi yung umiyak eh. Kasi minsan gustong umiyak ng kaluluwa ko, hindi naman umiiyak. Sabi ko, naman, ang hirap umiyak. Samantalang yung artista, tumutulo agad ang luha. Kung ang gagaling umiyak nitong mga ito, sa totoong buhay kaya, makaiyak kaya yan na tunay na pag-iyak. Revelation 2:17. Ang magiging target natin, yung magtagumpay. At magtatagumpay ka lang kung matatag kang nananampalataya talaga. Tapat kang sumasampalataya. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay, bibigyan ko ng manang natatago. At siya bibigyan ko ng isang batong puti. At sa bato may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yung tumatanggap. So, meron tayong bagong pangalan. Kung ang pangalan mo, Narcisa, ang pangit, Lauro, papalitan yun. Papalitan yun ng pangalan na hindi pa natin alam. Ha? O isang na naman suspension. Bibigyan tayo ng batong puti ng Diyos pagdating sa langit. Hindi natin alam kung pahihilirahin tayo, bibigyan tayo ng batong puti. Makikita mo yung bagong pangalan mo doon sa batong puti. O pwede ba namang ipachismis sa kapatid mo yun? Ito, bago ko ano bago mong pangalan? Cordapia pa rin? Ikaw, ano bago mong pangalan? Yan pa rin. Bibigyan tayo ng bagong pangalan. Biruin mo yung may bagong pangalan pa. Revelation 2:26. At ang magtagumpay at tumupad ng aking mga salita hanggang sa katapusan, ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa. So, gagawin tayo ng Diyos na tagapamahala sa mga bansa. Pagdating kasi ng rapture, itatabi tayo dun sa langit, ititira tayo dun sa kwarto. Tapos, dadaan ng 7 years of tribulation, itatago tayo eh. Tapos, bababa ang Panginoong Hesus, kasama tayo. Maghahari tayo ng 1,000 taon. Eh, magtatatag ng mga bansa eh.
Maboborn again ng maraming bansa. Yung lahat ng mga savages, yung mga minorities sa mga gubat, sa Amazon jungle, maboborn again yan. Bubuo ng mga bansang magiging Kristiyano. So, bibigyan ng assignment ng Panginoon, tayong mga hentil, para sa mga hentil. Mamamahala tayo sa mga bansa. Yun ang isang pagtatagumpay, ha? Revelation 3:5. Ang magtagumpay ay daramtan gayon ng mapuputing damit. So, yung damit na to, hindi nahuhubad to, ha? Kasi walang maglalaba doon. Itong damit na puti na to, yun yung glorified body mo. Pinalitan na itong katawang nasisira ng glorified. Kaya puti eh. Nagniningning glorified eh. Gayon ng mga puputi at hindi ko papawiin sa anumang paraan ng kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Kasi pwedeng ma-blotted out eh. Si Moses nga, di ba, ipinain yung leeg niya eh. Si Aquila, si Priscilla, ako. Ipinain niya yung buhay niya para sa iglesia eh. Handa mo isakripisyo sarili mo para sa iglesia. Yun ang ginawa ng Panginoong Jesus eh. Isinakripisyo niya buhay niya para sa sanlibutan. Yun nga ginawa ni Moses, sabi niya, kung hindi mo patatawarin ang bayang Israel, alisin mo pangalan mo sa aklat ng buhay. Yun yung pagmamahal talaga sa iglesia eh. Kaya mong ipain ang buhay mo para sa kanila. Yun ang ginawa ni Aquila, ni Priscilla. Ipinain ang buhay nila para kay Pablo. Yun din ang ginawa ko sa iglesia to. Maraming kaluluwa dito, ipinain ko buhay ko. Iniligtas ko sila. Ako yung parang ako magigisa. Sige, ako patayin nyo na lang, replacement niya. Tapos yung mga iniligtas mong yun, tinadyak ako sa likod. Buti na lang itong mga nanditong iniligtas ko, nananatiling sumusunod. At ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Revelation 3:12. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya lalabas pa doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. At ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananaog buwan sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Hindi na Jesus Christ. Kasi yung Jesus Christ, ibig sabihin nun, ano yun eh, salvation. Yeshua, the salvation is the Lord. Christ, the anointed one. Christo, the anointed one. Tagapagligtas. Papalitan na, ligtas ng lahat eh. Ligtas na tayo lahat eh, nakasama na tayo para sa pangalan ng Jesus Christ. So papalitan din yun. May plano, papalitan pati pangalan. Yung ama, forever yun. Pangalan ng ama. Kasi siya lang ang nag-iisang matanda doon. Lahat puro bata. Puro kasing edad halos ni Kristo. Kaya pagpuntang natin ng langit, may makikita tayo doon matanda. Yun yung ama. Walang nanay. Ang nanay nun, yung New Jerusalem. Yung ating ina, yung New Jerusalem, yun ang kumukupkup na pakpak sa atin doon. Sa third heaven, bababa yun. Gagawa ng creation of new heaven and new earth, bababa yun. Pagbaba nun, titira tayo sa ating ina. Ang ating Jerusalem. Ang ating ina. Revelation 3:21. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na magtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Alam nyo ba nahahatol tayo sa mga anghel? Sabi sa 1 Corinthians 6:4, umpisahan natin sa 2 O hindi ba ganyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanlibutan? Pati lahat ng sanlibutan na yan, hahatulan natin. At kung ang sanlibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa bagay na pinakamaliit? Hindi ba ganyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Gaano pa kaya ang bagay na nauukol sa buhay na ito? Pauupuin tayo sa luklukan eh. Authority of the throne. Kasi ang may trono lang, may kapangyarihan. Diyos lang ang may trono eh. Pauupuin ka sa trono. So kasama tayong hahatol eh. We will be judged eh. Maghahatol din tayo eh. Hahatulan natin ang sanlibutan eh. Magugulantang dun yun, yung mga unbeliever na galit sa atin. Kasi makikilala nila tayo dun. Magugulantang sila sa ginawa nila kasi nakakahiya eh. Hahatulan sila eh. Hahatulan natin lahat ng sanlibutan, pati yung mga anghel eh. Kasi may mga anghel na ngayon na gumagawa pa rin ng masama. Kasi may free will sila eh.
Kung mapapansin nyo, marami na nga eh. Halos lahat ng anghel na nagkunwari, si Gabriel, the messenger of God, marami na nadaya. Katulad ng Muslim, si Gabriel daw yung nakakausap, si Joseph Smith, anghel daw yung nakakausap. Ewan ko ito si Nathaniel. Meron 3 ano ito kasama eh. 3 magigiting na mga anghel. Revelation 21:27. At hindi papasok doon sa anumang paraan, anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. So mabubura lang ang pangalan mo sa aklat ng buhay kung magpapatuloy kang gumawa ng masama. Pero kung magpapatuloy ka sa kabanalan, hindi mabubura ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Maintain the faith. Amen.